Duda sa Barangay Ginebra versus Northport sa semifinals, inalis ni Coach Tim Cone. Lagay ni Troy Rosario na may namamagang tuhod at lagay ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas. Tinalakay ni Al Francis Chua, mabigat na schedule ng Gilas. Pinasabog din ni Al Francis Chua. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang kinin ng isang pwesto sa semifinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup, marami ang nagduda sa magiging lagay ng Barangay Ginebra sakaling sumalang na sila versus Northport. Ang issue ay bunga ng magiging pagsalang ng ilang player ng Ginebra sa friendly games sa Doha, Qatar at sa third window ng qualifiers. Pero para kay Coach Tim Cone, makakatulong ito sa kanila. Narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Jonas Terrado sa Inquirer. Magiging makabuluhan ng laro ng mga player na maglalaro para sa Gilas at sa tingin ko makakatulong yon sa sandaling bumalik na sila at maglaro sa semifinals. Well, kung tutusin, may point naman talaga yung fans ng Barangay Ginebra nang sabihin nila na baka masunog ang ilang players na kasama sa hanay ng Gilas once na bumalik na sila dito sa semifinals versus Northport. Sobrang lakas kasi ng Northport sa ngayon eh. Tapos ang ilang player ng Gene Kings like si Scotty Thompson, si Justin Brownlee, si Jamie Malonzo, si Troy Rosario at si Japet Aguilar. Pagod sila sa pinagdaanan nilang bakbakan sa Doha and of course sa qualifiers. Yung qualifiers sobrang bigat na po nun kasi kalaban nila doon ng Taiwan at New Zealand. Ibig sabihin, pukpukan po talaga yon. Wala nang bukas doon. Kahit pa sabihin na pasok na sila sa Asia Cup, di ba? Ang goal kasi nila is manalo sila ng manalo para pagdating sa pwestuhan sa Asia Cup, maging maganda yung pwesto nila dyan. Ngayon, balikan natin ng Northport versus Ginebra. Pagod ang ilang players, di ba? Okay, so para kay Coach Tim Cone, makakatulong pa sa kanila yon yung magiging stint nila dito sa qualifiers. So, tanong natin, sa paanong paraan, di ba? Ang nakikita ko dyan, since mabibigat ang kalaban ng Gilas, mas magle-level up ang players or yung ilang players ng Ginebra na kasama sa hanay. Mas lumakas sila kasi tumaas yung level ng laro nila doon. Yun siguro yung nakikita natin doon. Sa panig naman ng Northport, sobrang lakas nila, di ba? Tingin natin, konting mali ng Ginebra, may kalalagyan talaga dito yung Gene Kings eh. At dahil tinalo na nila ang Ginebra sa elimination, tingin natin, uulitin nila yung game plan nila noon para talunin ng Gene Kings. Tapos nasa isipan din nila na yung ibang player pagod dahil sa qualifiers. Yan yung magiging mindset nila. Doon sila huhugot ng plano para bakbakan ng Barangay Ginebra sa semifinals. Ngayon, ang tanong ulit, papayag ba ang Ginebra na lapain sila ng Northport sa semis? Mahirap sagutin yan. Hanggang hindi natin nakikita ang isa or dalawang laban, hindi tayo pwedeng mag-conclude kagad. Habang naniniwala si Coach Tim na makakatulong sa kanila maging stint sa qualifiers, pinasabog naman ni Al Francis Chua ang lagay ni Troy Rosario at Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas. Matatandaan kumalat ang balitang posibleng hindi makasama si Troy sa hanay ng Gilas bunga ng pamamaga ng kanyang tuhod habang may problema rin umano kay Justin Brownlee. Tanong, ano ang lagay ni Troy at ni Justin? Tutukan natin na sinabi ni Al Francis Chua sa interview ni Jonas Terrado sa kanyang YT channel. Yung iba magpapahinga katulad si Troy kasi yung tuhod. Si Brownlee actually naglalaro kahapon, may blisters. May blister yon, ganyang kalaki sa paa. Pero nakapaglaro pa rin, di ba? Buti naman, ano? So, pagpapahingahin muna namin. Kaya mag-aakyat kami ng dalawa. Siguro si Ku at si Abarientos para sa ensayo, makumpleto lang habang nagpapahinga yung iba. Okay, so medyo mabigat yung kaso ni Troy dito sa Gilas. Namamaga yung kanyang tuhod kasi eh. So, wait and see tayo dyan. Yung good news, si Justin Brownlee parang base kay Al Francis Chua, konting pahinga rin lang. May blister daw kasi yung paa niya nung huling laban versus Meralco. Grabe, no? May blister pa yan pero nakapagtala pa rin siya ng 25 points, 10 rebounds sa laban na yon. Again, hindi natin nakikita magkakaproblema kay Justin Brownlee. Konting pahinga lang at posibleng maayos na ang lahat sa kanya. Yung sa pag-akyat ni Abarientos sa Ralph Ku, dito lang po yun sa Inspire Sports Academy sa mga nagtatanong ha. Sa training lang dito sa atin pero hindi sila kasama sa Doha. Base rin po yan kay Al Francis Chua. Sabi niya para lang makumpleto yung grupo kaya nila planong iakyat yung dalawa. Again, kay Troy Rosario, hindi tayo sure sa pahayag ni Al Francis Chua. Wala kasing kumpirmasyon kung hindi talaga kasama or nananatiling kasama. Siguro para sa akin, baka kasama pa rin siya dun sa Doha. Yun ang tingin ko dun. Sayang naman kasi kung hindi siya makakasama, di ba? Nakaplano na kay Coach Tim ang gagawin niya kay Troy Rosario sakaling sumalang na sila dito sa Doha. Doon malalaman kung kasama siya sa Final 12 eh. Sa patuloy na interview ng media kay Al Francis Chua, lumabas ang napakabigat na schedule ng grupo ng Gilas. Ayon sa kanya, aalis sila patungo ng Doha sa February 13 habang lalaban naman sila sa February 14, 15 at 16.
Pagsapit umano ng February 17, uuwi sila ng Pilipinas habang sa February 18, lilipad ulit ang grupo patungo ng Taiwan para sa qualifiers. Tanong, may panahon pa ba sa ensayo versus Taiwan? Tutukan po natin ang mga sinabi ni Alfrancis Chua sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Sabi ko gawin natin, umuwi tayo ng gabi para yung mga maduduming damit, maiwan na nila and then makakuha sila ng panibagong damit. And then aalis ulit ng umaga para darating kami doon ng tanghali. Makapagpahinga ng saglit and then makapag-ensayo kami before the game against Taipei. Grabe po yung tindi ng schedule ng Gilas, di ba? Mula February 13, walang pahinga sila doon. Bakbakan sa Doha hanggang sa pagsapit ng Feb 18. Base kay Alfrancis Chua, nasagot yung mga tanong natin. May panahon pa para mag-ensayo pero hindi may kakaila. Napagod sila dyan. Sunod-sunod kasi laban nila sa Doha tapos balik agad sa Pilipinas. Nakakatakot to ha. Ibig sabihin, baka masunog sila dito sa pagod. Huwag naman sana kasi sobrang mahalaga pa rin ang laban sa Taipei kahit pasok na ang Gilas dito sa Asia Cup. Magpapataas kasi ng moral ng team ang panalo nila dito sa Taiwan. Yung moral na dala-dala nila pagsabak nila dito sa New Zealand. Doon mas matindi yung laban eh. Sigurado tayo dudumugin ng fans ng New Zealand ang venue para suportahan ng team nila dyan. In short, malaki bentahe ng Tall Blacks habang medyo dehado tayo dahil sa crowd. So sana walang magka-injury sa Doha at sa Taiwan kasi sobra-sobra na yung injury na dumating sa Gilas eh. Andiyan si Kai Sotto na may iwan dahil sa ACL. Si Jamie kakatapos lang din sa injury niya. Ganon din si AJ Edu. Tapos si Troy Rosario namamaga daw yung tuhod. Mabigat, di ba? Anyway, siguro tiwala lang sa team eh. Wag lang sila ma-intimidate sa presensya ng Tall Blacks sa kanilang baluarte. Palagay natin, may laban ulit ang Gilas dito. Tingin ko mas may kabang New Zealand kasi sobra yung pressure na dala ng paglalaro sa sariling baluarte. Tapos, gusto pa nilang bumawi dito sa Gilas. So, mahirap din para sa kanila to. Kaya matira na lang siguro yung matibay. Yung coach at player na makapag-execute ng kanyang game plan, yun yung mananalo dito. So guys, maraming salamat.